Una ko nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Nagkasama kami sa Laguna. Nag-promote siya hanggang Undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang District Engineer sa Bulacan First DO noong 2019, panahon ng Secretary ng DPWH si Secretary Mark Villar. Nung panahon na yun, ang tanda ko po, Undersecretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo. Ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po, at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdinig sa Kamera del Representante. Samantala ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting to na binibigay kay Yusek Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay may andito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent, ikaw na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Nakikita sa listahan mga proyektong galing sa UA 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyekto, subalit ang proponent ay naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025 ay may kabuuang halaga na 2.55 billion ang may pababa ni Yusek Bernardo sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natiling 25% sa kabuuang halaga ng pondo na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusek Bernardo sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi
habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, pinasa ko na po ang listahan kay Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay 7 project. Meron pong 360 million, isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko yung Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent na mga pondong binibaan niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Pangapat, Congressman Elsaldi ko. Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang na isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, andito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po to. At ang pagkakatanda ko po to ay 519 million, ang una po. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May higit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. Andito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una, bycam lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, 3 billion 250 sa bycam, at 3 billion 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa bycam 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 519. Noong pong 2025 ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan. Noong 2022, ang kanyang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po. Noong 2022. Kung makikita nyo po, Your Honor, isasabay ko na rin po ito, na yung larawan po ng nandun po sa, kasama po ako, na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 inaayos po namin doon sa litrato po. Subalit nung taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kong Saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAA within 1 to 2 months. Iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng Kong Saldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng 2 buwan mula nang maaprubahan ng GAA. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pati binibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya.
Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap, tapos po, iiwanan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, naging, noong 2020 hanggang 2025, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan 2nd, 573 million. Tarlac 1st, 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1.650. Tarlac 2nd, 925. Tapos 2024, 1 billion 25. Pampanga, sa 2023, 1 billion 125. 2024, 75 million lang po. Wala pong alam yung mga tao doon na DE, ako lang po ang kausap nila. Hindi po alam nila yun ay kay Kong Saldi dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Partstar. Ngunit kahit pamilyar ako sa Partstar, hindi ko kilala ang may-ari nito. Naging tauhan ng Partstar ang kilala ko na MK. Na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Partstar. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Partstar na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalumabas naman po ito sa GA at UA. Kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Partstar ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong igilawad na Partstar ay pinunduan mula sa National Expenditure Program at papondong itilakda ng bicameral conference ayon po sa record. Ito pa po, meron pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi rin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino kausap nila. Ang listahan ng mga proyektong naipasok ni Com Lipana ay nakalakip sa sinumpang salaysay sa annex po. Andito po lahat yung detalye. Nabanggit po nung nakaraang hearing, former Congressman Mitch Kaayon, noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan, alam ko po birthday, na noon ay Yusek pa po, ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon, sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niyan. Noong ika-4 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may 2 larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampilo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay nakasuot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran
ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang sinumpang salaysay kung sakaling ito ay mabibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salaysay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulangan sa sinasagawang bisyo sa Senado, sa House of Representatives at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay ng mga anomalyang proyektong DPWH, at upang matuluyang palagutin ang lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor. Pwede bang pirmahan mo yung sinumpang salaysay para maibahagi sa mga miyembro ng committee ito nang sa gayon, mamaya kung meron silang gustong tanungin, at least pirmado mo yung sinumpang salaysay. Your Honor, dahil in good faith po ako, kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin, I will sign this. Nagpapatunay na ako po ay willing po makipag-cooperate. I will sign this one po. Salamat po.